Bakit mababa na ang presyo ng mga ibon ngayon? So mga kahabi, yan po ang ating pag-uusapan sa video nito. Papagpalang araw mga kahabi, welcome to Olen Aviary at iba pa. Okay po mga kahabi, kung bagong viewers ka sa channel na ito, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Okay po, so ang pag-uusapan natin, bakit nga ba bumababa ang mga presyo ng mga inaalagaan nating mga ibon? Okay po mga kadhabi, so isa po sa kadahilanan ay ang pagdami ng supply. Ngunit kukunti ang nagde-demand o yung mga bumibili. So yun po ang isa sa rason kung bakit bumababa ang ating ang mga presyo ng mga inaalagaan nating mga ibon. Sa ngayon, hindi naman ito permanent. Sa ngayon po na sa buwan ng October or November taong 2024. So ito po ang nagiging dahilan, ang supply and demand. So meron ding darating ang araw na marami pong magdi-demand. At pagkokonti naman po ang supply, yun naman po yung chance na tumaas ang presyo ng mga inaalagaan nating mga ibon. So mga kahabi, wag po tayong mga panghihinaan ng loob na mag-quit sa pag-aalaga. Kung ito po ay ating hobby, kung tayo po ay hobbyist sa ganitong larangan ng pag-aalaga ng ibon, ay ikonsidera po natin na maging hobby po natin ang ating dapat gawin. Wag po yung profit. Kasi po sa profit po tayo titingin, tapos ang presyo ng bilihin, ang presyo ng mga ibon niya ay mababa, ay nakaka-disappoint lang kung doon po tayo titingin. Bagkus mga kahabi, tumingin tayo sa ating nakakahiligan. Ito yung hobbyist, yung kasiyahan na naibibigay ng mga alaga natin sa atin. Doon po tayo mag-focus. Secondary na lang po yung pag may bumili, maraming pong salamat. Kung wala, keep on breeding lang po tayo mga kahabi. Keep on hobby sa atin mga nakakahiligan. Mga hobbyist ang tawag sa atin sa mga ganitong uri ng larangan na hindi tayo tumitingin sa mga presyo or mga variety ng mga ibon. Bagkus doon sa naibibigay na kasiyahan. Alam natin na medyo mabigat din sa bulsa, lalo na po kung wala tayong pagkukunan ng panggasto sa ating mga inaalagaang ibon, ay medyo kunikonsideran din natin na mabigat nga ito na pinapasok natin na larangan na pag-iibon kung wala naman po tayong pondo na pagkukunan para masustain natin ang ganitong larangan ng ating pinasok na pag-aalaga. So kailangan i-consider natin mga kahabi na meron tayong budget para sa kanila. So kung aasa lang po tayo na meron tayong mai-out or meron tayong mabenta, tapos mababa ang presyo, so paano kaya tayo makakabawi do sa return of ROI kung tinatawag, kung ito ay ginagawa nating investment? Okay po, medyo long investment po ang tawag dito. Hindi to natin basta-basta mababawi yung ating tinatawag na return of investment o yung ROI. So, pinukonsidera rin natin mga kahabi yung mga kanilang mga kinakain, mga feeds, mga fruits, mga vegetable na ating binibili. Mainam po kung meron tayong mga tanim sa ating mga bakuran, ay malaking tulong po ito. Ngunit paano kung lahat ito ay ating nabibili, ating binibili, itong ating mga pinapakain? So medyo may kamahalan pa naman ang mga presyo ng mga bilihin sa ngayon. So kung maganda, kung meron tayong mga tanim sa ating mga bakuran, ay pwede po makapag tulong sa ating mga financial expenses
para sa ating mga inaalagaang mga ibon. So mga kahabi, ganun po ang larangan ng pag-ibon na dapat meron tayong kinukonsidera sa ating mga inalagaan kung anong dapat nating gawin upang makatipid sa mga bilihin ng ating mga alagang ibon. Lalong-lalo na po sa mga pangangailangan din nila. Hindi lang tayo nakapokus sa pagkain, hindi lang nakapokus sa vitamins, hindi lang nakapokus sa pagbebenta, marami pa po tayong kinukonsidera. So kung mayroon tayong mga tanim sa mga paligid, makakabuti po ito, makakatulong sa atin. So tulad po ng sili mga kahabi, ito po ay hindi gaanong kalakihang space ang kailangan. Pwede po natin ito itanim sa paso na itong ating mga sili, at ito po ay ang gustong gusto rin po ng ating mga alagang ibon. So nakakapagbigay rin po ito ng mineral at vitamins sa kanilang immune system para maganda po yung kanilang digestion sa mga kinakain. So yun po mga kahabi. So pangalawa nating kinukonsidera bakit bumababa ang presyo ng ibon, dahil po sa quality ng ibon. So ito po mga kahabi, consider din po natin ito, yung mga kailangan nila, yung mga feathers, mga feederer, mga drinkers, mga catcher. So marami tayong kinikonsidera ng mga expenses. So gano'n na lang, medyo nakakalungkot po na ang presyo mababa tapos marami ang mga bilihin natin ay medyo may kamahalan. Kinukonsidera din natin ang mga pangangailangan ng ating mga alagang ibon. Tulad nito na nag-order tayo sa Shopee, itong kusot. Okay po. So material din po ito para sa bird nesting material natin sa mga medium bird. So kusot po. So kailangan din natin itong pondohan para sa kanilang pangangailangan. So bumili rin po tayo sa Shopee ng cattle bone. Okay po mga kahabi, dahil ito ay calcium. Ito ay kailangan din ng ating mga alagang ibon. So kailangan mag-focus lang tayo mga kahabi sa ating mga nakakahiligan. Huwag muna tayong tumingin sa mga profit na kailangan. So ito, sineset up na po ng aking partner, ng aking katuwang sa pag-alaga, aking may bahay, ang aking misis. Sineset up niya na po ang mga cattle bone na inilalagay individually bawat cages. So yun po mga kahabi. So wag po tayong panghinaan ng loob kung bumaba man ang presyo ng mga inaalaga nating ibon. So keep on breeding lang pa tayo, keep on sa ating mga hobbyist. Bumaba man, hindi man ito habang buhay na mababa. Ay darating ang araw na pag maganda yung ating na ipapalabas ng mga progenies, ito ay at mayroong nagkagusto ng mga kahabi, yun po ang paraan para magkaroon naman po tayo ng income or makabalik para makapagbili naman tayo ng mga pangangailangan ng ating mga ibon. So yun po mga hobby, yun lang po ang masishare ko sa inyo. Sa pagbaba ng mga presyo ng mga ibon ngayon ay wag po tayong susuko. Bagkos ay tuloy lang natin dahil ito naman po ay ating nakakahiligan. So keep on breeding lang mga kahabi. So kasi nandito yung ating kasiyahan pag tayo po ay mahilig sa ganitong uri ng larangan na nag-aalaga ng mga ibon. Ito po mga kahabi, at kung nagustuhan nyo itong video na to ay humingi ako ng konting pabor man lang mga kahabi, na paki-subscribe po ang ating munting channel na Olen Aviary at iba pa. Ito po mga kahabi, at kung gusto nyo nagandahan kayo sa video nito, humingi ako palike naman po yung ating video. At kung gusto nyo sa mapagpatuloy sa ganitong pag-update ng aking mga video sa aking mga aviary, ay hiningi ko na pakipindot lang po yung ating tiny bell button dyan para ma-update po kayo sa akin mga inaalagang ibon, dahil meron na po tayong tatlong mutation dito sa ating aviary. Ito yung Agapornis fisheries, meron tayong ito yung tinatag na African lovebirds, meron tayong cockatiel, at meron din po tayong
Indian ringneck. So meron po tayong tatlong variety dito sa ating Olen, Aviary at iba pa. So mga kahabi, uli maraming po salamat sa inyong suporta. Yun lang po mga kahabi. So maraming kadahilanan bakit bumababa pa ang presyo ng ibon. Pangalawa po yung quality. Ibalik natin yung pangalawa natin ngayon na. Yung quality ng ibon, medyo marami nagbi-breed. Tapos breed lang sila ng breed na hindi natin nakikita yung mga progenies ay hindi na po maganda yung quality. Kaya bumabagsak din po yung presyo ng ibon. So maganda mga kahabi kung meron tayong tinatawag na project na magandang mutation. Tiyak maganda rin ang presyo. So yun po, kung ano po yung naiisip natin na maganda para sa atin, ay doon po tayo mag-focus. Okay po? So kung ano man mga mutation yan, ano man mga variety niyan, kung ito man ay tinatawag na low mute o high mute, basta ang mahalaga kahabi, nasisihan tayo sa ating mga inaalagaan. Okay po, yun po ang bottom line dyan kahabi. Huwag po tayong magkumpara sa mga iba nating kahabi sa kanilang mga ibon. Iwasan po natin yung comparison. Diba po? Kasi doon po nagsisimula yung inggit, siraan. Bagkos, tingnan natin, mag-focus tayo dito sa ating mga inaalagaang ibon. Kung paano natin sila mapapasaya. Dahil ang kapalit po niyan, bibigyan naman po tayo ng magagandang progenies dito sa ating mga inaalagaang mga ibon. Okay po? So hope meron tayong natutunan regarding sa pagbaba ng presyo ng mga ibon ngayon dahil sa supply and demand. At yung pangalawa po, yung sa quality ng ibon. Okay po, so basta mga kahabi, tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pag-aalaga. Kung ano yung meron tayo, itrato natin silang pinakamaganda para sa atin. Dahil sila ay meron ding buhay na dapat pangalagaan. So nariyan po tayo ang magkakalinga tayo ang magkakalinga sa kanila. Ano man mutation yan, ano mang quality yan, basta atin yan, ating responsibilidad yan. Okay po, so ang basta mga kahabi, meron lang kalinisan sa ating aviary para hindi magkasakit ang ating mga alagang ibon. Okay po, so sanitation, yung ating mahalaga sa lugar ng ating aviary. Okay po, maraming pong salamat mga kahabi. Nawa ay meron lang akong konting i-share dito sa aking aviary. So tatlong aviary na po ito mga kahabi ang aking nase-setup. Isang colony breeder para sa colony cages para sa ating African lovebirds o yung Agapornis species. Itong setup naman ay para sa ating mga breeder, itong aviary. Tapos meron tayong flight cage para sa ating mga young Indian ringneck. Okay po mga kahabi, hanggang dito na lang po. Maraming po salamat. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Dahil ito po dahil ay nagbibigay kasiyahan sa atin. Mabuhay and God bless. Thank you for watching mga kahabi.